Disclaimer: ang kwentong ito ay hanggo sa mga paniniwala at karanasan ng ilan tungkol sa mga nilalang na engkanto at aswang. Hindi ito layong saktan ang paniniwala ng sinuman, bagkus ay para magbigay ng aliw, kababalaghan, at aral. Nasa inyo pa rin ang pasya kung ito'y paniniwalaan o ituturing na katang-isip. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan, may isang dalagang nagngangalang Lira. Kilala siya sa buong baryo hindi lang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil din sa kanyang kabaitan at pagiging masinop sa buhay. Mula pagkabata ay kapansin-pansin na ang kakaibang ningning ng kanyang mga mata, at ang kutis niyang tila laging hinahaplos ng araw at hangin. Marami ang nagsasabing may dugong diwata si Lira, dahil hindi matatawaran ang kanyang angking ganda. Sa kanilang baryo, laganap ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi basta nakikita ng ordinaryong tao, mga engkanto, lamang lupa, at aswang. Kaya tuwing napag-uusapan si Lira, palaging may kasunod na bulong, kapag sobrang ganda ng isang babae, laging may matang nakatingin. Hindi lang tao, kundi nilalang din eh. Araw-araw, tumutulong si Lira sa kanyang mga magulang sa bukid. Ngunit tuwing dapit hapon, kapag bumabalot na ang dilim at nagsisimula ng umalulong ang mga aso, ramdam niya ang kakaibang presensya sa paligid. Para bang may mga matang nakasunod sa kanya saan man siya magpunta. Minsan, habang nag-igib ng tubig sa poso, nakaririnig siya ng mga bulong na wala namang pinagmumulan. Ang mga dahon ng punong kahoy ay tila kusang gumagalaw kahit walang hangin. Lira, isang gabi, malinaw niyang narinig ang kanyang pangalan. Napalingon siya, ngunit wala namang tao sa paligid. Agad niyang binilisan ang paglakad pauwi, dala ang kaba at pagtataka. Nang ikwento niya ito sa kanyang ina, sinabihan siya nito na baka pagod lang siya at guni-guni lamang. Pero sa loob-loob ni Lira, alam niyang may kakaiba. Sa baryo, may matatandang nagbababala na ang ganitong mga pangyayari ay senyales na may nilalang na nakatingin sa kanya. Maaaring ito'y isang engkanto na naakit sa kanyang kagandahan, o isang aswang na nagbabalak ng masama. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot, ang maging asawa ng nilalang na hindi tao, o ang maging pagkain ng isang halimaw sa gabi. Isang gabi ng pista, habang abala ang lahat sa sayawan at kantahan, napansin ni Lira ang isang lalaking hindi niya nakilala. Matangkad ito, maputi ang balat, at may suot na puting barong na tila kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang kanyang mga mata ay malamlam ngunit nakakahipnotiso. At ang kakaiba, tila walang ibang nakakakita sa kanya maliban kay Lira. Nang lumapit ito, ramdam ni Lira ang malamig na simoy ng hangin, kasabay ng amoy ng mga bulaklak na hindi niya kilala. Bahagya siyang kinilabutan, pero hindi niya maitatanggi ang kakaibang karisma ng estranghero. Bago pa siya makapagsalita, bahagya itong ngumiti at mahina, ngunit malinaw na nagwika, "Matagal na kitang minamasdan, Lira." Dito nagsimulang manginig ang kanyang tuhod. Sino nga ba ang lalaking ito? Tao ba siya, o isa sa mga nilalang na binabanggit ng matatanda? Hindi pa niya alam na ito palang ang simula ng isang bangungot at mahiwagang labanan na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Pagkaraan ng gabing iyon sa pista, hindi na mawaglit sa isip ni Lira ang misteryosong lalaki. Ang bawat ngiti at titig nito ay tila nakaukit sa kanyang alaala. Ngunit higit pa sa lahat, ang kakaibang pakiramdam na dala nito, lamig na bumabalot sa kanyang katawan na may halong amoy ng mga bulaklak na hindi pa niya nararanasan sa kanilang baryo. Kinabukasan, habang naglalakad si Lira pauwi galing bukid, muli niyang nasilayan ang estrangherong lalaki. Nakaupo ito sa ilalim ng malaking puno ng akasya, nakasuot ng parehong puting barong na tila walang kapilyuhan ng alikabok o pawis. Nang makita siya, tumayo ito at marahang lumapit. "Ako si Aaron, anito, sa bayu ko bilang pagbibigay galang. Matagal na kitang pinagmamasdan, Lira. Hindi ka tulad ng iba." Napatitig si Lira, ngunit nanatiling tahimik. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sinasabi ng lalaki. May halong kaba at pagkabighani ang kanyang damdamin. "Hindi ako karaniwang tao," pagpapatuloy ni Aaron. "Ako'y isang nilalang mula sa kaharian ng mga engkanto." "At ikaw," huminto siya sandali, tinitigan si Lira mula ulo hanggang paa, "ikaw ang babaeng matagal ko nang inaasam." Parang biglang nanlamig ang paligid. Ang mga ibon ay nagsitigil sa pag-awit at ang mga dahon ng puno ay tila huminto sa paggalaw. Lahat ay parang nakikinig sa kanilang usapan. "Ano ang ibig mong sabihin?" Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Lira. "Sa aming mundo may mga alituntunin. At isa roon, hindi basta-basta nakakapasok ang tao. Ngunit ikaw, Lira, iba ka. Ang ganda at kaluluwa mo ay may halong diwatang dugo.
Kaya't kaya kitang dalhin sa aming kaharian. Doon, wala kang sakit, walang gutom, walang takot. Doon, ikaw ang magiging reyna sa piling ko. Naguluhan si Lyra. Isang banda ng kanyang puso ang tila naaakit sa alok na walang kapighasyan, ngunit ang mas malaking bahagi niya ay natatakot. Paano kung totoo nga ang lahat ng sinabi nito? Paano kung sa pagpasok niya sa mundong iyon, hindi na siya makabalik? Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot niya, pilit na lumalakas ang boses. Ako'y isang simpleng babae lamang. Dito ang aking pamilya, dito ang aking tahanan. Ngumiti si Iron, ngunit hindi iyon ngiting puno ng tuwa, kundi ng isang nakamamanghang kumpiyansa. Maaring hindi mo pa ito maunawaan ngayon. Ngunit tandaan mo, Lyra, ang mga mata ko'y laging nakatingin sa'yo. Sa huli, ikaw ay magiging akin. Bago pa makasagot si Lyra, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Nagliparan ang mga dahon, at pagmulat niya ng mga mata, wala na si Iron sa kanyang harapan. Naiwan siyang mag-isa, nanginginig, habang ang kanyang puso ay nagtatagisan ng takot at pagkalito. Mula noon, gabi-gabi siyang binabalik-balikan ni Iron. Minsan sa kanyang panaginip, minsan sa kanyang paggising. Lagi itong may dalang mga bulaklak na hindi niya nakikita kahit saan sa kanilang baryo, mga bulaklak na kumikislap at bumabango ng labis. Ngunit kasabay ng pagdating ng mga bulaklak na iyon ay ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Para bang unti-unti siyang hinihila palapit sa isang mundong hindi kanya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay, muling dumating si Iron. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw at mas matapang na ang kanyang alok. Lyra, sumama ka na sa akin. Iwanan mo ang lahat. Sa piling ko, ikaw ay magiging reyna, hindi ka masasaktan kailanman. Huwag mong sayangin ang iyong kapalaran. Ngunit bago pa man siya makasagot, may isang malamig na presensyang dumaan sa kanyang likuran. At sa sulok ng kanyang mata, may aninong tila ibang nilalang na nakamasid din sa kanya, isang nilalang na hindi nagdadala ng bulaklak, kundi ng kadiliman. Ang hindi alam ni Lyra, hindi lang si Iron ang may nais sa kanya. May isa pang nagmamasid, naghihintay ng tamang oras, ang aswang na lalong magpapagulo sa kanyang kapalaran. Pagkaraan ng ilang gabing paulit-ulit na pagpapakita ni Iron, unti-unti nang nasanay si Lyra sa kanyang presensya. Ngunit sa kabila ng mga bulaklak at pangakong walang kapighasyan, hindi pa rin niya matanggap ang ideya na iwanan ang kanyang pamilya. Kaya't mas pinili niyang umiwas, kahit alam niyang mahirap. Ngunit habang sinusubukan niyang talikuran ang engkanto, may isa pang nilalang na lihim na sumusubaybay sa kanya, isang mas nakakatakot at mas mapanganib. Isang gabi, habang patulog na ang lahat sa kanilang bahay, may kumalabog sa kanilang bubong. Para bang may mabigat na bagay na tumapak dito. Ang mga aso sa paligid ay nagsilabasan ng ngitngit, nagsiiyak, at nagsitahol na parang may kinatatakutan. Bumangon ang ama ni Lyra at sinilip ang labas, ngunit wala siyang nakita. Ngunit si Lyra, ramdam na ramdam ang bigat ng presensya, higit pa kaysa sa naramdaman niya kay Iron. Kinabukasan, may isang matandang babae na biglang dumalaw sa kanilang tahanan. Ang pangalan nito'y Aling Dura. Isa itong matagal nang nakatira sa kabilang dulo ng baryo, halos hindi nakikita ng mga tao, at kilala sa pagiging mapag-isa. Ngayon lang ito dumating upang ikamustahin ang pamilya ni Lyra. Magandang araw sa inyo, bati ng matanda, nakangisi habang nakatingin kay Lyra. Kay gandang dalaga talaga. Hindi katakataka na maraming naakit sa kanya. Nagpasalamat ang ina ni Lyra, ngunit may kaba sa kanyang puso. May kakaiba sa mga mata ng matanda, mga matang mapupula at tila laging gutom. Habang tumatagal ang usapan, napansin ni Lyra na hindi inaalis ni Aling Dura ang tingin sa kanya, na para bang pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Pag-alis ng matanda, kaagad siyang kinausap ng kanyang ina. Lyra, huwag kang lalapit ng matagal kay Aling Dura. May mga kwento tungkol sa kanya, may mga nagsasabing siya'y isang aswang. Nanlamig si Lyra. Bigla niyang naalala ang mga kalabog sa bubong kagabi, ang mga aso na parang may kinatatakutan. Napagtanto niya, hindi lang pala si Iron ang interesado sa kanya. May mas malaking panganib, isang halimaw na gutom sa laman at dugo ng tao. Kinagabihan, muli niyang naramdaman ang bigat ng presensya. Ngunit hindi ito tulad ng lamig at bango ng mga bulaklak na dala ni Iron. Ito'y mabigat, mabaho, at puno ng takot. Habang nakahiga, narinig niya ang mahinang kaluskos sa kanilang bubungan. May kumakaskas, may gumagapang. Sa isang iglap, narinig niya ang mahinang bulong mula sa labas ng bintana, Lyra.
Lira, halika na, dahan-dahan siyang bumangon, nanginginig ang katawan. Lumingon siya sa bintana at muntik nang mapasigaw. Isang pares ng mapupulang mata ang nakasilip, kumikislap sa dilim. Ang ngiti ay nagbunyag ng matutulis na ngipin, habang ang dilay kumakalog na parang ahas. Lira, ulit ng tinig, mas malakas at mas nakakatindig balahibo. Agad siyang tumakbo sa kanyang mga magulang at ginising ang mga ito. Mabilis na isinara ng kanyang ama ang lahat ng bintana at pintuan, sabay nagsaboy ng asin at bawang sa paligid ng bahay. Ang kanyang ina naman ay hawak-hawak ang krus at nagdarasal ng paulit-ulit. Ngunit bago pa man sila makaramdam ng ginhawa, narinig nilang muli ang kalabog sa bubong, ngayon ay mas malakas, mas mabigat, parang may gustong pasukin ang kanilang tahanan. Hindi ko siya makukuha ngayon, sigaw ng tinig mula sa labas, pero babalik ako, Lira. Babalik ako. Nyanig ng katahimikan ang buong bahay matapos ang malakas na yabag na lumayo. Nanginginig at umiiyak si Lira habang yakap ng kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay nakahawak sa itak, handa sa anumang oras. Doon niya napagtanto ang mas nakakatakot na katotohanan, hindi lang siya pinag-aagawan ng isang nilalang na nag-aalok ng pag-ibig at kapangyarihan, kundi ng isa pang halimaw na nagbabalak lamunin ang kanyang buhay. At sa kanyang puso, unti-unti niyang naramdaman na ang labanang ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati para sa kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Kinabukasan ng gabing iyon, halos hindi na makausap si Lira. Nanatili siyang tulala, iniisip kung hanggang kailan sila makakaligtas. Ang bawat hampas ng hangin at kaluskos sa labas ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang kanyang ama ay halos hindi na natutulog, laging nakabantay habang hawak ang itak. Ang kanyang ina naman ay halos mawalan ng boses sa kakadasal. Subalit sa kabila ng takot, may isang tanong na bumabagabag kay Lira, hanggang kailan sila makakapagtago? Hanggang kailan nila maipagtatanggol ang kanilang tahanan? Kung totoo nga ang sinabi ng aswang, na babalik itong mas malakas, paano pa sila makakaligtas? At gaya ng inaasahan, muling dumating ang presensya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang aswang ang unang nagpakita, kundi si Iron, ang engkanto. Lumabas siya mula sa anino ng mga puno, suot ang parehong puting barong na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Lira, wika niya habang nakalapit, narinig ko ang nangyari kagabi. Hindi ka ligtas dito. Kung ipagpapatuloy mo ang pananatili sa mundong ito, wala kang kasiguraduhan. Hayaan mong ako ang magligtas sa'yo. Nanginginig ang tinig ni Lira nang siya'y sumagot, kung gusto mo akong iligtas, bakit mo ako kailangang dalhin sa inyong kaharian? Hindi ba't may paraan para tulungan kami dito? Huminga ng malalim si Iron at tumingin sa kanyang pamilya. May kapangyarihan akong gamitin laban sa mga tulad ng aswang. Ngunit hindi yon sapat kung wala ka sa aking piling. Ang aking lakas ay nakaugnay sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako narito, at kung bakit kaya kong lumaban. Bago pa man makasagot si Lira, biglang dumagundong ang bubong. Bumalik na naman ang aswang, ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas at mas mabangis. Narinig nila ang nakakasindak na halakhak na parang nagmumula sa hukay ng impyerno. Lira! Hindi ka makakatakas. Mabilis na kumilos si Iron. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang dahon na kumikislap ng liwanag, sabay winika ng mga salitang hindi maintindihan. Sa isang iglap, isang bilog ng liwanag ang bumalot sa buong bahay, para bang may kalasag na pumipigil sa anumang masamang espiritu. Umungal ang aswang, pilit na sumisingit sa liwanag ngunit parang napapaso sa bawat pagtatangkang makapasok. Ang kanyang mga kuko'y kumikiskis sa hangin, ngunit hindi ito makalusot. Hindi mo sila maililigtas, engkanto, sigaw ng halimaw. Hanggat hindi siya sa akin, babalik at babalik ako. Ngunit hindi nagpatinag si Iron. Mas pinatindi niya ang dasal, at ang liwanag ay lalo pang lumakas hanggang sa sumakit ang mga mata ng lahat. Nang muling lumingon si Lira, wala na ang aswang, tila nataboy ito sa dilim ng kabubatan. Humupa ang katahimikan. Ngunit kasabay nito, ramdam ni Lira ang bigat ng kapalit. Lumapit si Iron sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ngayon, nakikita mo na. Hindi ka nila matatalo hanggat ako'y kasama mo. Ngunit tandaan mo, Lira, kailangan mong pumili. Hindi ako magtatagal sa mundong ito kung hindi mo aminin na akin ka. Hindi ko kayang ipagtanggol ka palagi kung mananatili kang tao lamang. Napatitig si Lira sa kanya. Sa isang banda, naramdaman niya ang kaligtasan sa piling ng engkanto.
Ngunit sa kabilang banda, alam niyang ang pagpayag kay Iron ay nangangahulugan ng tuluyang paglisan sa kanyang pamilya at sa mundo ng tao. Sa kanyang dibdib, nagsimulang bumigat ang desisyon na hindi niya inaasahang haharapin. At habang lumalalim ang gabi, mas lalo niyang naramdaman na hindi lang ang kanyang buhay ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng buong baryo. Kinabukasan, hindi na mapakali si Lyra. Kahit anong gawin niya, alam niyang hindi na siya ligtas. Ang buong baryo ay tila may mabigat na katahimikan, walang masyadong lumalabas sa gabi, at ang mga matatanday naglalagay ng bawang at asin sa kanilang mga bintana. Lahat ay tila naghahanda para sa isang laban na hindi nila nakikita. Ngunit si Lyra, ramdam niyang siya ang tunay na sentro ng lahat ng ito. Ang bawat hakbang niya sa lupa, ang bawat paghinga niya, ay parang minamasdan ng mga matang hindi niya nakikita. At sa kanyang puso, alam niyang darating ang sandaling maghaharap ang dalawang nilalang na nag-aagawan sa kanya. At dumating na ang sandaling iyon. Isang gabi, nagising siya na parang may tumatawag sa kanyang pangalan. Ngunit hindi ito ang malamig na tinig ni Iron, ni ang nakakatindig balahibong boses ng aswang. Isa itong kakaibang hatak, isang bulong mula sa hangin na nag-udyok sa kanya na pumunta sa gitna ng kabubatan. Lyra, halika, hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit para bang wala siyang magawa kundi sundin. Tahimik siyang lumabas ng kanilang bahay, dala ang maliit na lampara, at naglakad papasok sa madilim na gubat. Ang bawat yapak niya ay sinasabayan ng alulong ng aso at kaluskos ng mga dahon. Pagdating niya sa gitna ng gubat, doon niya sila nasilayan. Si Iron, nakatayo na parang isang mandirigmang handang lumaban, nakapaligid sa kanya ang liwanag ng mga mahiwagang dahon. At mula naman sa kabilang dako, si Aling Dura ngayon ay hindi na mukhang tao. Ang kanyang katawan ay mahaba at payat, ang mga kuko'y tila espada, at ang kanyang bibig ay bumubuga ng halakhak na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Lyra ay akin, sigaw ng aswang. Hindi mo siya madadala sa iyong kaharian, engkanto. Siya'y magiging pagkain ko at wala kang magagawa. Akin siya, sigaw ni Iron, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Hindi mo siya masasaktan habang ako'y naririto. At doon nagsimula ang laban. Nagpalipad ng mahahabang kuko ang aswang, umaatake ng walang tigil. Ngunit tinataboy ito ni Iron gamit ang kanyang liwanag. Sa bawat hampas ng dahon na hawak niya, may apoy na lumalabas na nagdudulot ng kirot sa balat ng halimaw. Ngunit hindi rin magpapatalo ang aswang. Lumundag ito ng mataas, at sa isang iglap ay nag-anyong malaking paniki, dumidilim ang buong paligid. Ang mga punong kahoy ay tila gumagalaw, at ang hangin ay nag-iba ng amoy, naging amoy ng dugo at pagkabulok. Hindi mo ako matatalo, engkanto, bulong ng halimaw. Ang kanyang dugo ay may halong lahi ng diwata, at iyon ang dahilan kung bakit siya para sa akin. Naguluhan si Lyra sa narinig. Totoo bang may lahi siyang diwata? Totoo bang iyon ang dahilan kung bakit siya pinag-aagawan ng dalawang nilalang? Lyra, sigaw ni Iron habang patuloy na lumalaban. Maniwala ka sa akin. Ikaw ay may kapangyarihan, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ka nila basta-basta maaangkin. Ngunit si Lyra ay nanginginig lamang, hawak ang lampara, walang ideya kung paano makakatulong. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa takot habang pinagmamasdan ang labanang tila hindi kayang saklawin ng kanyang isipan. Sa bawat salpukan ng liwanag at dilim, yumanig ang lupa. Ang mga ibon at hayop sa kabubatan ay nagsitakbuhan, at ang mismong hangin ay parang naglalaban din. Ang buong baryo ay nagising, nakaririnig ng mga kulog at alingawngaw mula sa gitna ng kabubatan. At sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang bumabalot kay Lyra, hanggang kailan siya magiging tagamasid? Hanggang kailan siya aasa sa tulong ng iba? Dahil sa kanyang puso, unti-unti niyang nararamdaman, darating ang oras na siya mismo ang dapat kumilos upang tapusin ang lahat. Habang patuloy ang banggaan ng liwanag at dilim sa gitna ng gubat, unti-unti nang naramdaman ni Lyra na hindi lamang siya basta tagapanood. Ang kanyang dibdib ay kumakabog, ngunit sa halip na puro takot, may kakaibang init na lumalabas mula rito, parang apoy na matagal nang natutulog sa kanyang kaluluwa, at ngayoy unti-unting nagigising. Hindi pwede, bulong niya sa sarili, hawak-hawak pa rin ang lampara. Hindi ako pwedeng manatiling mahina habang pinaprotektahan nila ako. Ako ang dahilan ng laban na ito, kaya ako rin ang dapat kumilos. Napalingon si Iron, nakikipagbakbakan habang halos mapunit ng aswang ang kanyang balikat. Lyra! Tumakbo ka na, sigaw nito. Huwag mong hayaan na makuha ka niya. Ngunit hindi gumalaw si Lyra.
Sa halip, mariin niyang tinitigan ang apoy ng lampara, na tila ba may kakaibang ugnayan sa kanyang kaluluwa. At doon niya naramdaman ang malinaw na bulong, hindi mula kay Iron, hindi mula sa aswang, kundi mula sa loob ng kanyang sarili. Lira, gamitin mo ako, ikaw ay anak ng diwata, ikaw ay may liwanag, napasinghap siya, at sa unang pagkakataon ay naniwala. Totoo, may dugo siya ng diwata, iyon ang dahilan kung bakit siya espesyal, kung bakit siya pinag-agawan. Ngunit ngayon, hindi siya magiging biktima. Kung ako ang dahilan, ako rin ang magtatapos, matatag niyang wika. Lumapit siya sa pagitan ni Iron at ng aswang, itinaas ang lampara, at sa kanyang mga labi ay lumabas ang mga salitang hindi niya kailanman natutunan. Liwanag, bigyan mo ako ng lakas upang tapusin ang dilim na ito. At sa iglap, sumabog ang maliwanag na apoy mula sa lampara. Ang buong kagubatan ay nabalot ng liwanag na parang araw. Ang mga puno'y kumikislap, ang lupa'y umuga, at ang mismong hangin ay naging mainit. Napaatras si Iron, natigilan. Ngunit ang aswang, ang halimaw na dati walang takot, ay sumisigaw ngayon ng ubod lakas. Aray! Hindi maaari. Wala kang kapangyarihan laban sa akin. Ako'y walang kamatayan. Ngunit patuloy ang pag-uga ng lupa at ang apoy ay tila dumidikit sa balat ng halimaw. Ang kanyang anyong paniki ay nagiging abo, ang kanyang mahahabang kuko ay natutunaw, at ang kanyang halakhak ay napalitan ng sigaw ng pagkatalo. Hindi pa ito tapos, sigaw ng aswang bago tuluyang natupok sa apoy ng liwanag na nagmumula kay Lira. Ngunit hindi lamang ang halimaw ang naapektuhan. Ang katawan ni Lira'y nanginig, at unti-unti niyang naramdaman na ang kapangyarihang kanyang pinakawalan ay kumakain din ng kanyang lakas. Ang kanyang mga matay nanghihina, ang kanyang tuhod ay bumigay, at halos mabitawan niya ang lampara. Lira, sigaw ni Iron, mabilis siyang sinalo. Bakit mo to ginawa? Kung hindi dahil sa'yo, baka, ngunit mahina lamang ang ngiti ni Lira. Kung hindi ako kikilos, hindi matatapos ito. Mas pipiliin kong mawala kaysa manatiling dahilan ng kasakiman nila. Naluha si Iron, hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka mawawala. Hindi ko hahayaan. Ngunit alam ni Lira ang katotohanan, ang kanyang dugo, ang kanyang kapangyarihan, ay hindi basta mapapawi ng walang kapalit. Ang kanyang sakripisyo ay kailangan upang tuluyang matapos ang kasamaan. Habang unti-unti siyang pinipikit ng antok na parang walang hanggan, muling nagmingming ang lampara at bumulong ng mga salitang siya lamang ang nakaririnig. Anak ng diwata, hindi ka mamamatay, ikaw ay muling isisilang. At bago tuluyang pumikit si Lira, hinigpitan niya ang kapit sa kamay ni Iron at bumulong, Iron, kapag nagbalik ako, ipangako mong naroon ka pa rin. At siya'y bumagsak sa mga bisig ng engkanto, walang malay, ngunit may bakas ng kapayapaan sa kanyang mukha. Sa malayo, ang baryo'y nagising sa kakaibang liwanag. Ang mga tao'y lumabas, nagtataka, at alam nilang isang kakaibang laban ang katatapos lamang. Ngunit ang lahat ng iyon ay simula pa lang ng mas malaking kapalaran ni Lira. Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon. Ang mga tao'y nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay matapos maramdaman ang kakaibang liwanag na nagmula sa kabubatan. Ang ilan ay may hawak na sulo, ang iba na may nagdarasal habang naglalakad papalapit sa pinanggalingan ng alingas-ngas. Nang marating nila ang gilid ng gubat, bumungad sa kanila si Iron na nakaluhod, hawak-hawak si Lira sa kanyang mga bisig. Ang dalagay tila natutulog lamang, payapa ang mukha, subalit hindi siya gumigising. Diyos ko, si Lira, bulalas ng isang matanda, sabay takip ng kamay sa kanyang bibig. Ano nang nangyari sa ating anak ng baryo? Hindi alam ng lahat ang buong detalye, maliban kay Iron. Nasa kanya ang bigat ng katotohanan na si Lira ang nag-alay ng sarili upang mapuksa ang aswang na nagbabalak sumakop sa kanilang bayan. Pinikit ni Iron ang mga mata, mariing yumakap kay Lira. Hindi ka mawawala, bulong niya, halos walang lakas. Pinangako mo sa akin, babalik ka, at sa mismong sandaling iyon, biglang nagliwanag ang lampara na mahigpit pa ring nakakapit sa kamay ng dalaga. Ang liwanag na iyon ay hindi nakasisilaw, kundi banayad, tila sinag ng buwan na dumadampi sa balat ng lahat ng naroroon. Napaatras ang mga tao, nagulat. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkabigla, nakita nilang unti-unting bumuka ang mga mata ni Lira. Lira, bulong ni Iron, halos hindi makapaniwala. Dahan-dahan siyang bumangon, hawak pa rin ang lampara. Ngunit sa kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, hindi na lamang siya ang dating dalagang mahiyain at kinakampihan lamang ng engkanto. Siya ngayon ay dalagang nakatanggap ng basbas ng diwata. Iron, mahinang wika niya.
Narinig ko ang kanilang tinig ang mga diwata. Hindi pa tapos ang aking tungkulin. Lumapit ang mga matatanda ng baryo, nakayuko, at sabay-sabay nagsalita, "Dalaga, ikaw ang bagong tagapagbantay. Ang dugo mo'y sumanib na sa liwanag." Ang aswang ay napawi, ngunit ang dilim ay laging naghahanap ng daan. "Ikaw ang aming magiging sandigan." Natigilan si Lyra. Hindi niya lubos maisip na ang simpleng buhay na gusto niya noon ay hindi na niya muling matatagpuan. Ngunit nang lingunin niya si Iron, nakita niya ang kanyang ngiti, mapait man, ngunit puno ng pag-asa. "Hindi ka nag-iisa, Lyra," wika ng engkanto. "Hanggat ako'y nabubuhay, ikaw ay may kakampi." Huminga ng malalim si Lyra, at sa kauna-unahang pagkakataon ay buong tapang nang ngumiti. "Kung ganon sisimulan ko ang aking bagong buhay. Hindi na bilang biktima, kundi bilang tagapagbantay." Lumipas ang panahon at ang baryo'y muling bumangon mula sa takot. Wala nang mga nilalang ng dilim ang nagbalik upang guluhin sila. Ang mga tao'y muling nabuhay sa katahimikan, ngunit sa kanilang puso ay nakatanim ang paggalang at pasasalamat kay Lyra. Sa gabi, madalas nilang nakikitang naglalakad si Lyra sa gubat, tangan ang lampara na laging nagliliwanag. At sa tuwing may batang naliligaw, siya ang lumilitaw upang gabayan ito. Kapag may sakit, dinadala siya sa harap ni Lyra, at tila ba ang kanyang presensya lamang ay nagbibigay ng ginhawa. Ngunit higit sa lahat, si Iron ay laging nasa kanyang tabi. Hindi na siya simpleng tagapagtanggol lamang, siya ngayon ay katuwang ng dalaga, handang isakripisyo ang lahat upang mapanatili ang liwanag na kanilang pinagsaluhan. Isang gabi, sa ilalim ng buwan, tinanong ni Iron si Lyra, "Kung dumating muli ang dilim, handa ka bang harapin ito?" Ngumiti ang dalaga, hawak ang lampara na ngayoy tila bahagi na ng kanyang kaluluwa. "Hindi ko lamang haharapin kundi tatapusin." At doon, alam nilang ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa sakripisyo, ito ay nagsisimula pa lamang. 3.